vision. Hindi po tayo magsasawang i-share po yung vision. Vision sa Tagalog ay pangitain. Okay, pangitain. Okay, ang tanong, may vision ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, may vision ka ba? Alam niyo po, lahat ng produkto na ginagamit natin, maging ito ay gadget, upuan, o this church, or this land, is a product of a vision. Naintindihan niyo po ba yun? Di ba? Kaya, baka ikaw din, product ka din ng vision ng magulang mo. Di ba? Amen. So, vision is a part of life. Pero ang problema, kung wala kang vision, ay, sabi ko sa iyo, walang patutunguhan ng buhay mo. It's importante. Kaya, the best expression, you write this down, the best expression of your faith is having a vision. Amen. The best expression of your faith is having a vision. Kaya tanungin mo nga yung katabi mo, anong vision mo? Come on, sabihin mo sa kanya. Yung mga iba, anong vision mo? Okay? What is your vision? What do you want to do? Okay? Para bang, kasi, vision. Okay? So, let's go. Tingnan po natin. Proverbs 29 verse 18. Where there's no revelation, people cast off restraint. Okay? Sa ibang translation, where people don't have divine guidance, yung paggabay ng Diyos sa tao, nagiging unrestrainable. Alam niyo, unrestrainable? Wala nang control. Okay? Nakakita na ba kayo ng hayop na hindi makontrol? Di ba? Ang hirap kaya yun. Last time sa Quezon City, napanood nyo yun, yung nagwawalang kalabaw. Talagang sinira niya yung mall. Sabi ko, ganun pala yung unrestrained. Okay? Wild. They become wild. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, wild ka ba? Ibig sabihin, uncontrollable. Kung ano-anong ginagagawa na lang. Ang ibig sabihin nyo, walang guidance, walang revelation. Pero sa King James, sabi niya, where there's no vision, the people perish. Sabi ko, oo nga, no? Where there's no vision, people perish. Kaya importante na may vision ka. Okay? Mga magulang, importante na may vision ka sa anak mo. Kung hindi, kawawa yung mga anak nyo. Amen. Amen po ba? This is very important for us to have a vision. Okay? And vision is always based on our faith. Bro, sa pampindot. Ito po yung simpleng definition ng vision. Vision, it is a clear understanding of what God wants you to do. Palitin mo nga. Okay? Vision is a clear understanding on what God wants you to do. Ang ibig sabihin yan is yung mayroong alam mo kung anong gusto ipagawa sa iyo ng Diyos. Yun ang vision. Now, dinagdagan ko po yan. Vision, it is the fire inside of you. Amen ba? It is the fire inside of you. Ano ba ibig sabihin nun? Yung bang talagang gustong-gusto mong gawin. Nag-aalab. Yun ang vision. Nag-aalab yun. Kahit anong gawin, hindi mapipigilan. Amen. Amen po ba? Alam niyo kung kahapon si Ate nyo M at saka ako pumunta kami ng Baguio, Pastora M. Meron po siyang exam. Yung pong exam na yon is an international exam to know kung magaling ka sa English. Okay?
At it makes me so sad kasi ang dami nila. Ang dami nila. Sabi ko sa isip ko, bakit ganito? Pakiramdam ko para kaming kawawa. Sa kakapila, sa lahat. Now, what I'm trying to say is this, you have to understand, kasi naranasan ko na ito eh. Alam mo, ito yung sigaw ng puso ko kung bakit ako nagpapastor pa rin eh. Alam niyo kung ano? Gusto ko makita ng pagbabago ng Pilipinas. Kasi, nung pumunta ako sa Qatar, grabe, ang yayabang ng mga Qatari. Naiinis ako. To the point na, akalain mo nandun na kami ang opening nila is alas 8, nandun na ako ng alas 7. Pagdating ko ba naman na alas 7, wow, isang oras akong maaga. Sabi ba naman sa akin doon sa embassy, sir, pang next sa susunod na what do you call this? Sa susunod na araw na kayo kasi tapos na po yung number. 1 hour before, hindi pa ako nakakuha ng numero. Bakit? Sabi ko, kasi 200 lang po ang si-servicean nila sa araw na ito. Ha? Kung nagpa-reserve sana kayo agad, baka pwede pa makukuha nyo, sabi ko. Ako na nga lang pupunta sa bansa nila para bisitahin, ayaw pa nila. Ako pa nga magbibigay ng pera doon sa Qatar eh. Hindi naman ako ang kukuha doon eh. Kaya sabi ko, grabe nito, sabi ko. Ginaganitong mga Pilipino. At nandun yung mga Pilipino na mga pila naman. Para kami mga kawawa. Samantalang yung mga Lord, ano ba nangyayari dito? At mas masaol pa pagdating mo sa immigration. Sino nasubukan ng nag-abroad dito? Okay. Pagdating mo sa immigration, grabe. Kapwa mo pa Pilipino ang nagbababa sa'yo. Sabi ko, suntukan na lang sana tayo. Kako eh. Pambihira ito. Sabi ko, grabe ang mga ito. You know what? Sabi ko, kailangan magbago ang Pilipinas. Kasi, alam mo ang Singaporean, hindi na nila kailangan ang visa pumunta ng US at saka pumunta ng Canada. Passport lang ang kailangan nila, mga Singaporeans. Mga Pilipino, naku, pumipila doon sa mga embassy. At sabi ko nga, naawa ako, sabi ko, Lord, anong nangyari sa amin? Are we going to stay like this for the rest of my life? Kaya tuloy nagkakaroon ako ng vision na, Lord, kailangan magbago ang Pilipinas. Amen. At sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pag-asa. Kaya kailangan may vision ka, kamo. Kailangan may vision ka. It is the fire inside of you that's crying out, that says, hindi pwede ito. Nakakahiya. Amen. Amen. Alam niyo, pinagpipray namin na tapos na tayo magpapadala ng domestic helper. Lord, maawa ka. Hindi po ako against sa mga pumupunta sa abroad na domestic helper. I'm not against. Pero pinagpipray namin yun nung matapos na yun. Ang maganda ipadala yung mga magagaling, mga engineers, mga architect. Yun po yung salita ni Juan eh. Yun po yung words ni Lee Kuan Yew, yung Prime Minister ng Singaporeans, yung Singapore. Sabi niya, saludo kami sa mga engineers, saka architect ng mga Pilipino. Kaya nga namin sila kinuha sa Singapore kasi mas marurunong sila kaysa sa amin. Uulitin ko, mas marurunong ang Pilipino kaysa sa mga Singaporeans pagdating ng engineering saka architect. Mismong Prime Minister nila, umamin yan. Kaya karamihan ng building sa Singapore, ang gumawa noon ay Pilipino. Aking balot eh, mas mayaman ira nun sisikat tayo eh. Mas maong tayo. Tanungin mo ngayon katabi mo, bakit? Anong nangyari? Mas mayaman sila kaysa sa atin, samantalang mas magagaling tayo. Mismong Prime Minister nila, umamin yan nung in-interview siya.
Kasi nung nag-uumpisa daw ang Singapore, tumawag siya ng mga magagaling na Pilipino. Talaga, pinapunta nila. Hallelujah. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, kaya importante may vision ka, kamo. Amen. Alright. This is important. This is the fire inside of you that is crying out that you want to do something about it, that it will not stop. Amen. Kung nakikita mo, challenge sa mga rock pointers, kung nakikita nyo, prevalent ang premarital sex, you need to do something about it. Kung nakikita mo sa school mo, ang dami mga nagda-drugs, nagda-drop, you need to do something about it. Kailangan there must be fire inside of you that is crying out. Amen. Sabi ng Bible, we are the light of the world. Sabi mo sa katabi mo, ilaw ka. Simple lang yung tanong ko, paano ka nagiging ilaw? Sige nga, paano ka nagiging ilaw? Pastor, naglalagay ako ng kandila. No, how do you become the light? Okay? How do you become that light? How do you become that fire? Remember, when God was the Holy Spirit, the symbol of the Holy Spirit is fire. Everybody say fire. And yet, when the disciples were baptized in the Holy Spirit, the Bible declares in Acts chapter 2, the fire came down upon them. Amen. Amen. And one of the things that Joel chapter 2 says, listen, vision, when the Holy Spirit will come upon you, you will have vision. So if you put that together, vision is the fire inside of you that is crying out to do something. Amen. That it won't stop you. Amen po ba? At yun po ang kailangan natin. That's why we need a vision. Sabi ko, Lord, anong gagawin namin? Gusto ko makita pagbabago ng Pilipinas. I want to see my nation change. Alam mo kung bakit pa ako nalungkot doon sa exam na yon? Kasi ang daming gustong umalis sa Pilipinas. Pero pagdating ko sa Baguio, ang daming mga Koreano. Ang mga Pilipino umaalis, ang Koreano pumupunta ng Pilipinas. Anong nangyayari dito? Kako. Nagkakabaliktad. Magpalit na lang kaya tayo ng bansa, no? kayo pumunta doon. Sabi ko, Lord. Okay? Kasi, dahil sa kakahantay namin doon sa schedule sister, nag-ikot-ikot kami doon sa may park ng John Hay. Grabe, puros Koreano. Puros mga singkit. Nandito, kako. Napupuno na ng magiging Korean Republic na atang Baguio City. Okay? And yet, the problem is, when the Koreans are going to the Philippines, because I don't know, this is something in the Philippines. Amen. While the Filipinos are going to the different nations. Hallelujah. We need to do something about this. That's why sabi ko, I will never stop preaching about vision. Because when you have a vision, it will not only change you, but it will change your community, it will change your nation as well. At yun po ang calling na atin ng Diyos. That's why sabi niya, come on, let the Holy Spirit come upon you. Kaso ang problema, okay, baptize ka na ba sa Holy Spirit? Amen! Yes! Nanginig pa nga ako natumba pa nga ako Pero alam mo, ang pinaka-the best na sukatan, if you are baptized in the Holy Spirit, is if you have vision. If you have vision. Maganda yung sabi ni Pastor Carlo, ulit-ulitin ko yun Vision is pangitain. So, ang taong walang vision, walang pangitain, nagiging pangit. Oo, totoo yun. Nagiging pangit ang buhay. Kasi wala siyang vision sa buhay niya. Think about it. Hindi ba? Kaya binabangga natin maraming mindset because they always want, to be, wala nang gagawin kundi yun lang. Okay. Now I will give you some practical steps. And let's read the Word of God.
turn your Bibles to Luke. If you have your Bibles, come on. I want you to show something. Gusto ko ipakita sa inyo ito. Come on, turn your Bibles if you have one. If it's in your tablet, go. Look for it. I want you to read with me. Luke chapter 10, verse 1 to 12. First of all, before I read this, yung Luke chapter 10, if you read Luke chapter 9, Jesus draw the line of becoming a disciples. Sabi mo sa katabi mo, disciples. God is not calling members, but disciples. Okay? Ito, sinabi niya, sa Luke chapter 10, ito yung disciples. Ito po ang ginawa niya. Tapigin mo nga yung katabi mo, tanungin mo nga siya, disciple ka ba? Alright. Now, if you are a disciple, Luke chapter 10, anong ginawa ni Lord? The Lord now chose 72 other disciples. I'm reading from the New Living Translation, verse 1. The Lord now chose 72 other disciples and send them. Oh, ang mga disciples, sinisend. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, ang disciples sinisend, hindi lang umuupo. Amen. Amen. Oh, sabi ni, ginawa ni Jesus niyan, ha? Kaya nga, ano yung, nung uuwi na, nung pabalik na siya sa langit, ano yung sinabi niya? Go and make disciples. Amen. Ulitin ko, ang disipulo, sinisend. Sa Pangasinan, sa disipulo, ibabaki. Amen. Okay? Amen ba? Malinaw po ba tayo? Okay. Let's go. The other disciples and sent them ahead in pairs to all the towns and places he planned to visit. Verse 2. These were his instructions to them. The harvest is great. Wow. The harvest is great, but the workers are few. But the workers are few. Sabi ko, saan yung harvest? Asan yung harvest? What is Jesus talking about the harvest? Huh? Schools? Saan? Sa palengke? Sa piyesta? Lalo na pag piyesta, ang daming harvest. Di ba? Nakita niyo yung last week, yung concert ng One Direction? Yun, ang daming harvest doon. Grabe. Kalay mo, alas 7 ng gabi yung palabas, alas 7 ng umaga, nakapila na. Oh my God. Bang klase na ito? Sabi ko. You see, there is a lot of harvest. But the problem is, what's the problem? What's the problem? What's the problem? Come on. The workers. The workers. Sino yung workers? Sabi mo sa katabi mo, ako yun. Amo. Amen. Yeah. Look. Amen ba? Do you think the Lord saved us for nothing? So that we just go to heaven? No. Kung bakit sinen, makinig yung mabuti. God sent them because ito yung importante sa Diyos. This is the heart of God. God sent laborers so that people will get to know them. And when people get to know God, that's the heartbeat of God. It's souls. It's disciples. Amen ba? Okay. Tingnan po natin. Patuloy po natin basahin. Okay? So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His fields. Sandali lang. May tumatawag sa Viber. Okay. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him
Okay? To send more workers into his fields. Verse 3, sabi niya, now go. Remember that I'm sending you out as lambs among wolves. Grabe naman to, Lord, sabi ko. Sabi ni Jesus, okay, I'm sending you among, ano sabi niya? Think about it. Imagine. Isang lamb ipapadala sa maraming wolves. Ano itsura nun? Sinong kakainin doon? Jesus was. Pero may point doon eh. Ito pa, sabi niya, I'm sending you out as lamb amongst wolves. At may isa pa doon eh. Sa ibang translation, sabi ni Matthew, I'm sending you, be like a sheep among wolves, and be, ano tawag ito? Be also, anong tawag sa snake? Be also wise as a serpent, sabi niya. So, there you are. What God is saying is, come on. Okay? Grabe yung pupuntahan mo. Amen ba? Pero pinapadala ka ng Diyos. Tapikin mo yung katabi mo. Huwag mong kakalimutan. Pinapadala ka ng Diyos. God is sending you. Where? Pastor, where? For wherever you are. Whether you are in school, God is sending you school. Sa trabaho mo, God is sending you sa trabaho mo. Amen ba? Sharean mo yung kasama mo sa trabaho. Sharean mo yung kasama mo sa negosyo. Why? God is calling you to do that. Amen. Amen ba? Sharean mo yung boss mo. Huwag kang matakot kahit nangangain ng buhay yung boss mo. Di ba, Mayra? Okay? Pag ikaw parati napagtitripan, naku, lam na lam ka ng boss mo na yan. Sino napagtitripan parati ng boss niya dito? O ng teacher mo? Naku, lam na lam ka nun. Sharean mo. Amen. Amen ba? Pastor naman. Oo, tingnan nyo. Ibang klase ang Panginoon. Amen ba? Don't take any money with you, nor a traveler's... Verse 4. Don't take any money with you, nor a traveler's bag, nor an extra pair of sandals. And don't stop to greet anyone on the road. Whenever you enter someone's home, first say, may God's peace be on this house. Okay? If those who live there are peaceful, the blessing will stand. Pakibabaan ng konti yung sound, so may feedback. May God's peace be upon on this house. If those who live there are peaceful, the blessing will stand. If they are not, the blessing will return to you. Don't move around from home to home. Stay in one place, eating and drinking what they provide. Oh, maganda pala. May libreng merienda sa mga humahayo. Oh, di ba? Okay? May libreng merienda. Totoo yun. Pag nagdi-disciple ka, hindi ka mauubusan ng pagkain at ng pera. Totoo yan. Amen. Yung mga nagdi-disciple, nakakainom ng Starbucks. Ngayon, kung hindi ka nagdi-disciple, sabi ni Pastor Rachelin, baka mapagtripan mo pa yung Clorox sa bahay niyong inumin. Sabi. Bakit? Kasi nadidepress. Kaya if you really want to be serious, sabi ka, mag-disciple ka. Mamaya, i-blow out ka pa ng disciple mo. Amen. Amen. Okay ba? Hallelujah. Next. Don't hesitate to accept hospitality, because those who work deserve their pay. If you enter a town and welcomes you, eat whatever is set before you. Heal the sick and tell them the kingdom of God is near you. Wow. So you see, guys, my dear brothers and sisters, pag umahayo po tayo, we are bringing the kingdom of God. We are bringing the presence of God with us. Amen. We don't bring our name. We bring the presence of God.
Magkaiba yon. Ang dala-dala po natin ay presensya ng Diyos. Kaya lakasan nyo ang loob nyo. Pastor, nireject ako eh. Okay lang yan. Parehas lang tayo. Na-reject din naman ako eh. But the important thing is, you are obeying God. And remember this. It is the Word of God that says, if they reject you, they reject me, sabi ng Panginoon. So it's not you that they are rejecting. It's the message that you bring with you. Amen ba? Ito, verse 10, sabi niya, but if a town refuses to welcome you, go out into its streets and say, we wipe even the dust of your town from our feet to show that we have abandoned you to your fate. And know this, the kingdom of God is near. I assure you, even wicked Sodom will be better off than such a town on Judgment Day. Grabe, ano? So, listen. How I wish this is not the Word of God, but this is the Word of God. When you go to a house and you try to conduct a cell group and that house rejects you, tignan mo yung nakalaan na judgment sa kanila. Sana hindi. Hindi po ba? Sana hindi. Okay? But the Word of God says, okay? Let's jump. Okay, let's jump. Ito ni Lord, let's go to verse 16 to 20. Then he said to the disciples, anyone who accepts your message is also accepting me. And anyone who rejects you is rejecting me. And anyone who rejects me is rejecting God who sent me. When the 72 disciples returned, they joyfully reported to them, Lord, even the demons obey us when we use your name. Grabe, no? Astig. Sumusunod ang mga demonyo sa kanila. Wow. Okay ba yun? Marami kaya yun na demonyo? Siguro nga, no? Let's see. Let's continue. Verse 18. Itong maganda na declaration ni Jesus. Yes! Sabi niya, He told them, I saw Satan fall from heaven like lightning. Ang galing! Listen, when the disciples went and the demons were gone, napalayas sila because of the power that's seen in the disciples, Jesus saw the devil fell. Anong ibig sabihin nun? Give me an idea. Ganito po, how do we become light? Pag humayo po kayo, halimbawa, doon sa area nyo, nagsusugal. Pag humayo kayo, nag-stop yung sugal. The devil fell like lightning. Amen ba? Amen ba? Naiintindihan nyo? Kung ano nangyayari, there will be change. Kung dati, ayaw na ayaw mo, kasumpa-sumpa yung community mo, ngayon, andyan ka na. Ganito na lang, para ma-imagine nyo. Bago mo nakilala ang Panginoon, anong mga pinaggagawa mo? Come on. Just imagine. Ano yung ginagawa mo dati nung hindi mo pakilala ang Panginoon? Sino dito naglalasing? Huwag nyo na itaas ang kamay. Nakakahiya yun. Sino dito nagsusugal? Now, nakilala mo ang Panginoon. Hindi mo na ginagawa. Satan fall like lightning. Bakit? Kung dati siya ang nakataas, siya po yung, alam mo yun, siya yung naglo-Lord sa buhay mo, ngayon hindi na. Kaya sabi ni Jesus, I saw Satan fall like lightning. Sabi ko, Lord, yun din ang gusto kong makita. Maraming young people sa school. We'll get to know you more. Amen ba? Amen. Kaya sabi mo, tapikin mo yung katabi mo, kaya ikaw ang gagamitin ng Diyos. Verse 19. Look, the Word of God declares, look, I have given you authority over all the power of the enemy. All. Everybody say all. All, Amen. Hindi some. Okay? Amen ba?
Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. But don't rejoice because evil spirits obey you. Rejoice because your name is registered in heaven. Wow! Wow! Sabi ko, ang galing ano? Sabi ni Jesus, you should rejoice because your name is in heaven. Sa ibang translation, because your name is in the book of life. Amen! Okay, galing ano? Woo! I love the Word of God. Amen. Amen po ba? So, look, bakit vision ang tinapik ko dito sa particular verse na ito? Because Jesus said, look unto the harvest. Look unto the harvest. Pagkatapos nito, I will challenge you. Look unto the harvest. Ano ba nakikita mo? Pastor, grabe doon sa lugar namin. Maraming nagdadrugs. Yun ba nakikita mo? Opo, Pastor. Amen. Di, humayo ka. Kapatid, kung ikaw yung nakakakita, ibig sabihin, ikaw yung gagamitin ni Lord. Di ba? Kasi yung mga iba, hindi nila nakikita yun eh. Amen. Ay, Pastor, wala akong nakikita na lang. Huwag naman. Amen. Di ba? Yung mga iba, nasanay na sila sa ganon. Tayo hindi. Iba yung nakikita natin. We see harvest. Amen ba? We see opportunity of the Word of God. But the important thing is this, you need to see something. Come on, sabihin mo sa katabi mo, dapat may makita ka. Dapat may makita ka eh. Hindi pwede yung, ang nakikita mo lang, nagugutom na naman ako. Lunchtime na naman, ano kayong kakainin? Hanggang ganun ka na ba? No! Come on, God will provide that needs. Amen. But I want you to see, open your eyes. See the harvest. It's plentiful. Amen. Kailangan mo lang makita. Sikuhin mo lang kunti yung katabi mo. Sabihin mo, kailangan mo lang makita. I post this one time sa leadership. Leaders don't only see the problems. They also see the solution. Amen ba? Amen. That's why sabi ko, Lord, anong gagawin namin para mabago ang bansa namin? Go back to the Word of God. Disciple them. Disciple them. Sino dito nagpapasalamat? Buti na lang, nakilala mo na ang Diyos ngayon. Come on. You say, yeah, buti na lang. Kung hindi ko na alam ang buhay ko ngayon. Di ba? Ang galing ni Lord. Now I can dream big because I have my God. I have Jesus in me. Amen. That's vision. Okay? Now, I want to talk about 5 things how to caught a vision. Mabilis lang. Okay? The vision of the church is to win souls and disciple. Paulit-ulit yan na maririnig nyo yan sa Rock Point Fellowship all over. Maririnig nyo yan. Every now, hindi po kami titigil dyan hanggang mag-gets po natin at hanggang makot natin. Now, here's the practical 5 things that I learned, okay, that I've researched, I've read. This is what I learned. How do we caught the vision? Number 1. Ito po yun. How you caught the vision? You talk about it. Ang isang bagay na parating pinag-uusapan ay ginagawa. Amen. If you always talk about it, then it's a vision. That is the part that is inside of you. When you are excited about something, gusto mo itong parating pag-usapan. Amen ba? Kaya nga nakakasira ang chismis eh. Naintindihan nyo? Bakit? Walang nangyayari doon eh. But when you are excited about cell group, about winning your campus, your community, wow!
Fired up ako. Kaya nung tinanong ko, Pastor, ay sabi niya, Under kasi ang pangalan ko sa barangay namin. Kaya kalamimilat aming kinoy. Aming inuman oy. Tekong ko. Hindi na ako sumasama sa inuman dahil walang kakwenta-kwenta kako. Walang kakwenta-kwenta yung mga pinag-uusapan. Sabi ko, anong gagawin ko dyan? Di ba? Sabi ko, when we talk about the vision, when we talk about what we love to do, gustong-gusto ko yun. Napafired up ako. Amen ba? Amen ba? Halimbawa, kinuwento mo sa akin, uy, Pastor, grabe yung classmate ko, nashiran ko. Talaga? Ano nangyari? Yun, excited ako sa mga ganon. Katulad ng kinuwento ni Novi, yung isang disciples, pagkatapos niya mag-encounter, naranasan niya Holy Spirit, pinag-pray niya yung, driver ng jeep. Ginawa niya yun. Pinag-pray niya, sinabi niya, pwede ka pa na itag-pray, kuya. Talaga? Sino na subukan na dito nag-pray ng driver? Isa pala. Kita mo, sabi ko, ang saya naman nun. Di ba? Sino dito na subukan na nag-preach sa bus? Yun, masaya yun. Gusto ko marinig yung mga ganun na kwento. Sabi ko kay Brother Rumi, mag-preach kaya tayo doon. Saan gagawin natin yung Brother Rumi? Challenge yun. Yung sa may, anong tayo ito? Sa may, kasi marami nagpipreach doon sa palengke, sa Mapandan. This time, hindi tayo magbibigay ng sobre. Magbibigay tayo ng sopas. Makinig kayo sa amin. At may libre sopas. Kasi, yung ginagawa, naalala nyo, yung mga kwan, I feel bad. Kasi, imagine, magkakon sila tapos maglilibot sila ng mga sobre. Nakakaya kaya yun. Kaya baguhin natin yung culture. Di ba? Biglang one time, mag-set up tayo ng sound system at may malaking kaldero. Andito po kami para magpamerienda. Pero bago kayo magmerienda, makinig muna. Di ba? Di ba? We'll do that. Siguro, sasabihin sa'yo, Brother, sa susunod ulit They will love you for it. Come on, guys. Let's talk about it. You see, we love to talk about the vision. Para yun, maya, may implement. Di ba? Ang saya kaya ng ganun. Ang daming negative sa salita ng Diyos because the way we present the Word of God, it's really bad. Big time. Maling-mali, sabi ko. Mangungulikta ka ba naman? Pati sa bus mangungulikta ka? Lalo lang kung pamasahin na lang yun, kukuliktahan mo pa. Sabi ko, this is not good, sabi ko. Kaya nga pag may naggaganon, sinasabihan ko, ba't kayo nangungulikta ka ako Pag nung last time may sinabihan akong ganon you should not. Sabi ko, you should not. You're setting a bad example. Tuloy pag kami naman ang gagawa noon, takot na sa amin. Kasi akala niya, mangungulikta rin kami. No, we are not. We are not going to do that. Di ba? So, right now, that's why we love testimonies. Because we talk about it. Let's talk about the vision often. Amen. Okay? And you see, you will catch it. You will catch it. That's why I love to be with pastors who have the same passion about changing our nation. We talk about that. Next, how do we call the vision? Next one. These are practical ones. You pray for it. Kung seryoso ka, papanalangin mo. Hindi ba? Amen. Ask, and you shall receive. Di ba? You pray. Minsan kasi, ang style ng Christian, when we become desperate, that's the time we pray. Huwag mo na antayin na maging desperate ka before you pray for the vision. Pray for the vision. Pray for the vision of the church. Lord, I pray for my church. I pray that we will win more souls. We will disciple more. We will open more cell groups. Pray like that. Amen. Okay? Pray for your pastor, for your leaders. Lord, pray for our pastor. Sana pabatain mo pa siya. Kumukunti ng buhok niya. Gawa ko siguro, Lord. Sorry. Okay? You do that. You pray. Okay? We pray for you often. Okay? I pray that God will always bless you whatever you do. I always declare blessing. Amen.
Amen po ba? Mas maganda kayo mag-pray na gayon. No, I pray that I bless my brother. Huwag kayong mag-pray na, Lord, yung ginawa niya sa akin, baguhin mo nga siya. Don't pray like that. That's a manipulative prayer. Pati si Lord minamanipulate mo. Huwag naman. Okay? When you pray blessing. Amen. Okay? That's a better one. So, in order for us to be called by the vision, you pray for it. Lord, I pray that the cell group of Brother Romy, the men's cell group will prosper. Lord, I pray that the cell group of Jalen, Lord, lalago pa. Big time. Diba? That's how we do it. Okay? Si Pastor Cesar Castellanos asked us to pray for him every day. Okay? Kasi sabi ko, mahirap daw magkamali ang isang leader. So it's better that you pray for us, for protection, for wisdom. And I said, oo nga, no? Kasi once a leader make mistake, costly. So you pray for your leaders as well. Next, number 3, you pay for it. Amen. Okay. Sabihin mo sa katabi, pagdating sa vision, kasama ang bulsa. Hindi pwedeng hindi kasama yan. Pag naniniwala ka na magbabagong bansa, sinasama ang bulsa. Okay? Amen ba? Mas pinagpapala ang nagbibigay. Amen. Mas pinagpapala ang naglilibre. Amen. Amen. Okay. Amen po ba? Alright, pay for the vision. Kasama parati ang bulsa. Pagpunta ka sa cell group mo, talagang sasagutin mo yan. Okay? Pag i-disciple mo, di ba, Pastor Ray, gusto niyo magpa-disciple pa Pastor Ray? Karamihan si Pastor Ray, dinidisciple niya sila sa 7-Eleven. Ayos ka, bro. Okay. Hallelujah. Yes. Ako, nasubukan ko na nag-disciple si Starbucks. Ayos. Magastos, but it's worth it. Amen. We use everything. O kung ang kaya mo, kay Jollibee, pwede rin. I-disciple mo. Hapon, nung punta kami sa Baguio, may dalawa doon na nagsi-cell group sila sa may 7-Eleven. Sa Baguio, galing naman ito. Sana kung mag-interrupt wag na lang. Nakikialam ka sa buhay nila. Galing ng ginagawa. This is what, sabi ko, eto, maganda. Amen. Yung mga cell group ni Brother Romy, minsan sa 7-Eleven. Kami sa Mang Piping. Why? We do it. We pay. Kasama ang bulsa sa pagdi-disciple. Amen ba? Kasama ang bulsa sa pagsi-cell group. Di ba? Why? Provision. 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 For the vision. Oh. When you do it for the vision, there will always be provision. Amen. Amen. Come on, palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah. We must be willing to pay for it. Okay? Ganito yun, ano? Palitan po natin yung mindset natin. Pag gumagastos ka para sa gawain ng Panginoon, hindi ang gastos. We call that investment. Amen ba? That's always an investment. Tandaan niyo po ito. Tanggalin niyo sa isip niyo yung gastos. Ang gastos, pag nagdota ka ng 5 araw, 5 oras, yan, gastos yan. Okay, nag-Facebook ka, nag-internet ka, yan, gastos yan. Umabot ka na ng 5 oras, yan, gastos mga yan. Pero, pag kumain kayo ng disciple mo, kasama po siya, investment yan. Amen. Pag nag-cell group ka, nagdala ka ng merienda, investment yan. Hindi po yan gastos. Amen. Siyempre, pag investment yan, mayroon po tayong tinatawag na return of investment. Amen. Oh, kaya provision eh. Amen ba? Pag gastos,
That's a liability. Gastos yan. Walang balik yan. Pero pag investment po yan, because you do it for the vision, amen. Okay ba? Kaya wag po kayo mag-alinlangan. Because when you do it for the vision, there will always be provision. It will return to you. Okay? Because God knows your intention. God knows your heart. God will reward the intention of your heart. Amen. Hallelujah. Kung di man ma-rewardan dito, God will. Next, the practical one. About the vision. You monitor it. Ano nangyayari na sa cell group mo? Ano nangyayari na sa pagdi-disciple mo? We monitor. Di ba? We monitor. Ang mga companies, grabe po ang, para malalaman nila, kung kumikita sila, grabe po yung tinatawag nilang inventory. Madugo kaya yun. Pag inventory time, naku po, magdamagan na yan minsan. Bakit? Kasi nakabase doon kung makikita nila if their company is earning or not. Okay? Ay, how much more tayo? Tinitignan natin. Are we, ganito pong bang monitor namin sa cell group, may nababago bang buhay? Are we see lives being changed? Kasi maingat minsan ang cell group nagiging club. Ayaw natin mangyari yon. The cell group, okay, is the avenue where the presence of God can move. Hindi po yung club. Okay? Kaya nga, we encourage you always to win souls. Kailangan parati may bago. Amen. Kailangan may bago. Hindi yung kami-kami na lang. Ang we become club club 9 or whatever. No, that's not the goal. Our goal in the soul group is to see lives being changed by the presence and the power of God through the Word of God. Amen ba? Amen ba? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. And lastly, na ginagawa po natin, that we love to do, we celebrate! Amen! Amen po ba? We love to celebrate. Yeah! Okay? Anong ginawa ni Jesus? Pagkatapos, pakakainin niya mga disciples niya. Bakit? Napagod sila They celebrate. Amen po ba? That's why we allow testimonies about changed lives because we want to celebrate it. Amen. We reward. Diba? Remember, yung cellphone, pag na-reach mo yung 12 disciples mo, you will have your cellphone. That's a goal. If you can reach your 144 disciples, sige, padala ka namin sa Singapore. Walang problema. We celebrate. Amen ba? Why? Job well done Job well done. That's how we do the vision. Amen ba? Amen ba? Okay, 5 bagay yun na we always do regarding the vision. That's why my question today is this. Balikan ako doon sa una kong tanong. Do you have a vision? Is there a fire inside of you that is crying out to do something for God? Come on, be honest with me. Is there a fire? O tinanggap mo na lang ang mga bagay-bagay sa mundo, ano you said? Wala namang kwenta. Or are you that person that says, I want to do something for my generation. Hindi ako papayag. Di ba? And we want to raise a lot of people like that. Gusto namin yung mga taong ganun. Yung mga tatay na hindi na lang tatanggapin yung talagang ganito na lang ang buhay. Hindi. May pag-asa pa. Malakas pa ako. Amen. Hindi nila tinatanggap yung ano yung sitwasyon nila. No, I will do something about it because God is with me. Who can be against me? I can do all through Christ who strengthens me. Kaya ko yan because God is with me. Amen ba? Okay? May magbabago sa buhay ko. Bakit? Kasama ko ang Diyos May vision na ako. Alam ko nang gagawin ko. Okay? I will start by winning souls and making disciples. Amen. I will not be afraid of persecutions or what my friends will say to me.
Why? Because I have a vision. Amen. Amen. So, listen guys. Vision. The fire. Ulitin ko, the fire that comes inside of you does not comes from you. It comes from the Holy Spirit. If the Holy Spirit will not give you that fire inside of you, okay, it's just a selfish ambition. Iba po yung ambition sa vision. The vision that I'm talking about comes from God. It comes from the Holy Spirit, the living Holy Spirit that is